Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vice. Narito na ang mga nagbabagang balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Pinahintulutan ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na dumalo sa kanyang nakatakdang pagdinig sa 4 na pahinang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber na may petsang February 25. Inaprubahan ang kahilingan ng dating Pangulo na i-waive ang kanyang presensya sa annual detention hearing sa February 27 sa The Hague, Netherlands. Ayon sa korte, nauunawaan umano ni Duterte ang kanyang karapatang dumalo, ngunit voluntaryo niya itong tinalikuran. Nauna na ring pinayagan ng Kamara ang kahilingan ni Duterte na hindi humarap sa confirmation of charges kaugnay naman ng mga kasong crimes against humanity na isinampa laban sa kanya dahil sa kampanya kontra iligal na droga. Sa kabila nito, nananatili siyang nakakulong sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands matapos ding ibasura ng korte ang kanyang apela para sa interim release noon pang November 2025. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Sa iba pa mga balita, nagpahayag ng kahandaan ang Armed Forces of the Philippines o AFP na makipagtulungan sa anumang formal na investigasyon kaugnay ng umano'y flood control scam. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi na miyembro ng militar ang mga dating Marines na idinadawit sa issue at kumikilos na lamang bilang pribadong individual. Binigyang diin niyang hindi kinatawan ng mga ito ang institusyon. Tiniyak naman ng AFP na nananatili silang bukas sa transparency at pananagutan habang umuusad naman ang usapin. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, inaprubahan na ng House Committee on Basic Education and Culture ang mga panukalang inakda ni na Representative Martin Romualdez at mga kinatawan ng Tingog Party List. Kabilang dito ang Classroom Building Acceleration Program na nagpapahintulot sa LGUs at pribadong sektor na tumulong sa Department of Education sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ang pagre-restructure ng senior high pathways para iayon sa kolehiyo o technical vocational track at isang panukalang magbibigay ng emergency powers sa Pangulo upang mapabilis ang classroom construction at pagkukumpuni. Ayon sa mga mambabatas, layunin itong tugunan ang backlog na mahigit 165,000 na mga classrooms at palakasin ang pundasyon ng basic education system sa bansa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan po mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.